po sa ating lahat. Welcome po sa midweek service. Samahan niyo po kami na magpuri at magsamba sa ating Panginoon. Remember that you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me? How you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Remember that you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, that you love me? It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. He calls me friend. He calls me friend. Tunay nga na buting kaibigan ng Panginoon sa atin. Sabi nga 'di ba sa kanta kanina, iniisip tayo, 'di ba, ng Panginoon, lagi niya tayong inaalala. And ito yung klaseng kaibigan na dapat meron tayo, ang Panginoon. Sabi nga sa Joshua chapter 21 verse 45, not a single one of all the good promises of the Lord had given to the family of Israel was left unfulfilled. Everything He had spoken came true. Sa madaling salita, not a word of God's promise will fail, di ba? Hindi niya hahayaan na yung mga pinangako niya sa'yo, hindi niya tutuparin. Hindi niya hahayaan na hindi niya i-fulfill yung mga pinangako niya sa'yo. Kaya, as we sing this second song, kantahin natin to wholeheartedly na may assurance sa Panginoon na hindi ka niya pababayaan. Kahit nasa gitna ka ng trials mo ngayon, nasa gitna ka ng problema mo ngayon, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Iluhod mo lang sa Kanya to, panalangin mo lang sa Kanya to, ibigay mo lang sa Panginoon. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation,
washing His blood. Perfect submission, all is at rest. I am my Savior, am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Oh, what a Savior, wonderful Jesus. Oh, what a Savior, wonderful Jesus. Oh, what a Savior, wonderful Jesus. Death could not hold you. You are victorious. Praise to the risen King. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Tunay nga, Panginoon, na You are our Savior, Panginoon. Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran kung minsan hindi kami nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Minsan, hindi namin pinapakinggan yung sinasabi mo, Panginoon. Panginoon, tulungan mo po kami na bumalik sa iyo, Panginoon. Bumalik yung pagtitiwala namin sa iyo, Panginoon. Gaya ng tunay na kaibigan na magtitiwala sa iyo, Panginoon. Panginoon, salamat
sa pangako mo sa amin at sa assurance na meron kami na hindi mo kami bibigoin, Panginoon. Na hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Salamat sa mga pangako mo dahil alam namin na in the future, hindi man ngayon, Panginoon, nag-struggle man kami ngayon, may problema man kami ngayon, pero yung pangako mo sa amin ay mananatili, Panginoon. Panginoon, maraming salamat at samahan mo po kami sa pagsamba namin ngayong gabi, Panginoon. Naway, may i-reveal ka muli sa aming mensahe na isa sa buhay namin, isa sa puso namin, at isa sa gawa namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Panginoon, muli, maraming salamat. Gabayan mo po ang magbibigay ng mensahe sa gabing ito. Samahan mo po muli kami sa aming mga buhay at ang lahat ng panalangin namin ay itinataas namin sa iyo. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Marami pong salamat sa kanyang pagsama, pag-iingat at paggabay sa atin sa maghapon na nakalipas. Marami pong salamat sa Praise and Worship team sa mensahe ng awit na kanilang ibinahagi sa atin. Nagpapatuloy po tayo sa ating Genesis series, sa ating online midweek service. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Purihin ka, Panginoon, sa maghapon, magmula sa pagkising namin. Maraming salamat at nagtiwala ka sa amin minsan pa ng lakas, ng buhay. Gayun din po ng mga gawain na natapos. At sa mga hindi pa po natapos, kayo pa rin ang Diyos na magpapahintulot na gampanan o magawa pa po namin ang mga ipinagkatiwala mo sa amin. Hayaan nga po ninyo na sa gabing ito, minsan pa, Panginoon, pagsalusaluhan namin ang inyong salita na maging kalakasan, maging kalusugan, maging agapay ng aming pananampalataya. Purihin ka sa mga oras na ito, O Diyos. Sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus, ito po ang aming hinihiling at dalangin sa pagsama ng banal mong Espiritu. Amen. Pag-usapan po natin ang gulo sa pamilya sa ating Genesis series sa Kabanatang 21, simula talatang 1 hanggang 21 sa Genesis chapter 21 na may title nga po na Gulo sa Pamilya. Sa pagbasa mo ng mga talata ngayon, isipin kung gaanong kagalakan ang nadama ng isang mag-asawang matagal na naghintay ng anak. Kung baga sa kalagayan ni Abraham at Sarah ay legal silang mag-asawa. Dahil silang legal na mag-asawa, although mayroong nangyari dahil sa isang desisyon na nagkaroon ng ibang anak si Abraham, iba pa rin ang katuwaan kung anak mismo ng mag-asawa ang dumating. Tingnan po natin ang ipinanganak si Isaac. Pinanganak si Isaac. Pagkaraan ng 25 taon, ipinanganak si Isaac. Ang dating malungkot na tahanan ay napuno ng galak. Biglang nabago ang takbo ng buhay ng mag-asawa. Marahil magkatulong sila sa pagpapalit ng lampin ng bata o sanggol. Hindi malaman ang gagawin kung umiiyak ito at kung paano ipagtitimpla ng gatas. Himalabang nagkaroon din ng gatas si Sarah. Sa Genesis 21 verse 8, sabi po dito, lumaki ang bata at nang ito'y awatin. Ayan. Lumaki ang bata, part po ng Genesis 21 verse 8. Lumaki ang bata at nang ito'y awatin. Ano po, yung awatin, tumigil na sa pagdede o pagsuso sa kanyang ina. Naghanda ng malaking salo-salo si Abraham. Hindi po natin, maaring less than, lubos na maisip, hindi natin lubos na maisip, maaring less than 80 years old na si Sarah that time. Gayun pa man, nung manganak po siya at magkaroon po ng anak, lubos ang kanilang katuwaan. Nagkaroon ng kulay ang bawat paligid, tunay na nakakahawa ang galak na dulot ng biyaya ng Diyos. Nakakatuwang isipin na sa edad ni na Abraham at Sarah ay mayroon pang sorpresa ang Diyos sa kanila. Kumusta po? Sorpresa po ito, bagamat matagal po nila itong hinintay at alam po nila na mangyayari pero hindi nila alam kung kailan. Kumusta po? May mga sorpresa din ba ang Diyos na dumarating pa sa buhay mo o ng pamilya mo? Kahit nasa dapit hapon na
ang buhay ng ating mga kasamang matatanda sa bahay. Katuwaan na lamang sa panahon natin ngayon na kapag umabot ka ng 100 years old, ay makakatanggap ng 100,000 pesos mula sa lokal na pamahalaan. Kayo po, may karanasan din ba kayo na sa tagal ng panahon ng paghihintay ay ipinagkaloob pa rin ng Diyos o tinugon pa rin ang inyong kahilingan kahit parang malabo ng mangyari pa? God is the God of surprises. May pangako ang Diyos kay Abraham at maraming dumaan o pangyayari sa buhay nilang mag-asawa, ngunit tinupad pa rin ng Diyos ang kanyang pangako ng anak at magiging lahi nila. Tingnan po natin ang pinalayas si Agar at Ismael. Pinalayas si Agar at Ismael, ngunit nagkaroon ng problema. Sa Genesis 21 verse 9, minsan, nakikipaglaro kay Isaac si Ismael, ang anak ni Abraham kay Hagar na taga-Ehipto. Noon, ang mga alipin ay nakatira din sa bahay ng kanilang amo. Subalit ang alipin na nagkaanak sa amo ay may karapatan sa kabuhayan at ari-arian ng ama. Ngunit hindi pa ito ang problema. Dahil nakatira sa iisang bubong, nakikita ni Sarah ang panunuya ng anak ni Hagar. Binatilyo na noon si Ismael. Maaring habang naglalaro yung dalawa, nakikita ni Sarah yung pangahamak o panunuya ni Ismael. Bagamat masakit sa loob ni Abraham, sa talatang 11, labis itong ikinulungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Dahil sinabihan ni Sarah si Abraham na palayasin po ang mag-ina at ang magmamana lamang ay ang kanyang anak na si Isaac. Sa mga darating na panahon pa, sinunod niya ang Diyos ni Abraham. Sa talatang 12, ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, huwag kang mag-alala tungkol sa mag-ina. Sundin mo ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Iyon din pala ang plano ng Panginoon na maghiwalay po sila. Dahil ang pangako ng Diyos ay para sa legitimate child, na si Isaac, dahil naroon ang pangako. Pero ang Diyos pa rin ay nagmamalasakit. Walang magawang mag-inang Hagar at Ismael, kundi ang umalis sa pamamahay nila Abraham. Maraming kwento ng ganyang karanasan sa mga babae at mga naging anak ang pinaalis o pinalalayas dahil mas may legitimate sa pamilya. May mga malalalim na sugat ang iniiwan sa puso ng mga ina at anak na walang puwang upang mabuo ang isang tahanan. Naalala ko ang father ko na iniwan sila ng kanyang ama at nagkaroon siya ng ibang mga kapatid sa labas. Naranasan niya ang mga muhan o magtrabaho upang makapag-aral ng elementary hanggang high school. Naranasan din ni tatay ang mga pangungutya ng mga kapitbahay tungkol sa kanyang ama na may ibang babae. Ang tingin kay tatay ay magiging babaero rin pagdating ng araw. Ngunit sinabi niya sa sarili niya na mali ang sinasabing iyon ng mga tao sa kanyang paligid. Sinikap niyang bumuo ng maayos na pamilya sa tulong ng Diyos at nagpapasalamat ako dahil pinatunayan niyang mali ang iniisip ng mga tao sa magiging buhay niya na hindi pares sa kanyang ama. Ipanalangin po natin ang mga broken families at sana ay lumaki at matuto ang mga bata sa maayos na pamilya sa tulong at biyaya ng Diyos. Samantala, ipinahayag din ng Diyos kay Hagar ang kanyang pangako kay Ismael. Nung naglayas po sila, nagpagala-gala po sila sa ilang ng paran at naubos ang dala na nilang pagkain at inumin. At sa verse 18 sa talatang 18, sabi ng Diyos, lapitan mo siya at patahanin, gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lahi. Nangusap ang Diyos kay Hagar. Umiiyak na noon si Ismael dahil walang mainom sa gitna ng desyerto na halos iwan na siya ni Hagar. Pinagmamalasakitan ng Diyos ang sinumang naging bahagi rin ng sambahayan ni Abraham, kung kaya't ibinigay ang kanilang pangangailangan sa mga oras na iyon. Sa talatang 11, pinagliwanag ng Diyos ang paningin ni Hagar at nakita nito ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Sa tindi ng uhaw at gutom ay halos dumilim na ang kanilang paningin.
Matatag ang pulso. Lumaki si Ismael na hindi buo ang pamilya, ngunit ang Diyos ang kanyang naging ama. Sa talatang 20, hindi nga pinabayaan ng Diyos si Ismael, ito'y lumaki sa ilang ng paran at naging mahusay na mga ngaso. Pag-isipan po natin ito, kung paano matutulungan ang mga batang hindi buo ang pamilya. Paano po natin matutulungan ang mga batang lumaki sa mga tinatawag na broken-hearted family. Hilingin sa Diyos na gabayan ka sa bawat pasya na gagawin mo, lalo na ang mga bagay na maaaring makaapekto sa iyo sa hinaharap. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Diyos na tagapagbuo ng sambahayan, Panginoon, wala pong aksidente sa inyo. Hindi po aksidente kung paanong lumaki, kung paanong nagmula po kami sa aming mga pamilya, sa aming mga magulang, sa aming mga tahanan. Panginoon, wala pong aksidente sa inyo. Lahat ay kalooban, nais at plano nyo pa rin ang nangyayari, Panginoon. Dakila naming Diyos na tumawag sa amin bilang pamilya at may mga bata na lumalaki. Dinadalangin namin sa inyo, Panginoon, ang mga bata sa kasalukuyang panahon na lumalaki sila na hindi buo ang kanilang sambahayan. Maaaring ang iba ay nanay o tatay lang ang kanilang kasama, o lolo o lola lang, o sa ibang kamag-anak sila lumalaki, Panginoon. Dakilang Diyos, sipuin niyo po ang buhay nila at bigyan niyo po kami ng karunungan at bilang simbahan, bilang individual, kung paanong makikita, natuturuan ang kanilang kahalagahan, o Diyos, bilang inyong nilikha, Panginoon. Nakawangis mo, Panginoon. Panginoon, dalangin din po namin ang mga maaring may mga edad na, maaring mga binata o dalaga na naranasan nila ang broken family, Panginoon. May sugat na naiwan sa puso nila, Panginoon, ang karanasan dahil sa paghihiwalay ng mga magulang. Panginoon, hipuin niyo po sila. Abutin niyo po ang kanilang emosyonal na kalagayan, ang kanilang kaisipan, na may isang Diyos na patuloy na umaabot at nagmamalasakit sa kanila. Narito ang sambahayan, tahanan ng inyong mga anak. Tinataas ko po sa inyo, Panginoon, na pahintulutan ka nawa nila, na patuloy na maghari, kumilos sa buhay nila. Pahintulutan nila ang inyong mga salita na patuloy na gumawa sa buhay nila, Panginoon. Dakilang Diyos, tinataas ko po sa inyo ang bawat sambahayan, tahanan, na kadugo man o hindi man kadugo ang kanilang kasama, ngunit hayaan mong maghari ang pag-ibig, ang pag-uunawaan at pagmamalasakitan. Purihin ka sa gabing ito sa buhay at biyaya ng buhay na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Minsan pa namin inaangkin, Panginoon, ang kapahingahan sa aming lupang katawan. Sila na inaabot ng mensahe at ng tinig na ito, Panginoon. Patuloy po kayong magminister sa buhay nila, sa pamilya nila, sa sambahayan nila, Panginoon. Na ikaw ay Diyos na umaabot at nagmamalasakit sa amin. Ano man ang aming kalagayan at ano man ang aming pinagdaraanan. Walang suliranin na hindi mo kayang lutasin, Panginoon. Walang mga problema, o Diyos, na iniiwan mo kami, kundi kasama ka namin sa lahat ng panahon at sitwasyon ng aming buhay. Pinagpapala at sinasamba namin, dakilang Diyos, ang inyong banal na pangalan sa gabing ito, sa buhay ng mga anak mong ito, Panginoon. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagpapasalamat ay aming binabalik sa Diyos at aming Ama na patuloy na kumakalinga at nagmamalasakit sa amin. Sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus, ito po ang aming samo at panalangin. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon na kanyang mukha sa inyo at patuloy na mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon na kanyang mukha sa inyo at patuloy kayong bigyan ng kanyang kapayapaan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Death could I hold you
is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day